Buksan po natin sa Proverbs 20 verse 9. Ang sabi dito sa Proverbs 20 verse 9, who can say, I have made my heart clean, I am pure from sin. Sino nga raw makapagsasabi na kaya niyang linisin ang kanyang puso at siya ay dalisay mula sa kasalanan? Ibig sabihin, wala siyang bahid ng kasalanan. Sino nga ba? Sino nga ba ang makapagsasabi na ang kanyang puso ay dalisay? Kaya nga ba natin na gawing malinis at busilak ang ating puso? Kung babasahin natin ang Biblia patungkol sa puso ng tao, ito ang kanyang sinasabi. Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful, mapanlinlang, above all things. Biruin nyo, sa lahat ang puso raw ay mapanlinlang o mapandaya, and desperately wicked, who can know it? Masakit, ngunit yan ang katotohanan. Ang puso ay mapanlinlang sa lahat. Kung mapanlinlang ito, hindi ito mapagkakatiwalaan. Pero ba namang mapanlinlang o mapandaya na mapagkakatiwalaan? Maaari nitong turuan tayo na ang masama ay mabuti at ang mabuti ay masama. No? Ganun siya no? Pwedeng ituro ng ating puso na okay lang yan. Kahit na ito'y masama. Dahil okay lang yan, mabuti yan. O kaya, yung mabuti, wag mong gawin yan. Kahit mabuti yan, hindi okay yan. Dahil hindi yan makakatulong sa'yo or makakasama sa'yo yan. Hindi ko na i-elaborate. Siguro sa ating mga experience, maintindihan nyo yung sinabi ko na yon. Hindi lahat ng nararamdaman na okay ay makabubuti sa atin. Hindi lahat na pwede natin gawin na alam nating makapagbibigay sa atin ng kasayahan ay makabubuti sa atin at mapapakinabangan natin. Kung ang puso nga raw ay mapanlinlang, hindi natin mapanghahawakan na tama ang ating nararamdaman o ang ating emosyon. Ano pa yung karugtog doon? And desperately wicked. Yung mga kasamaan na naglalaro sa ating isipan, sa puso natin maninirahan yan. Yung pong naglalaro sa isipan natin, no? Na parang sapot ng gagamba at ini-entertain natin, darating ang oras at panahon na maninirahan yan sa puso natin at yan na ang magiging laman. At kapag nanirahan na yan sa ating puso at kapag pinagkatiwalaan na natin ang nasa ating puso, kahangalan ang ibubunga nito sa ating buhay. Gagawa na rin na tayo ng mga hangal na bagay. Kung kasamaan ang nasa puso, kung gagawin mo yan, magiging hangal tayo o foolish. Sa Proverbs 28 verse 26, he that trusted in his own heart is fool. Siya na nagtitiwala sa kanyang sariling puso ay hangal. Hangal nga daw tayo kapag ang pinagkatiwalaan natin ay ang ating nararamdaman, ang ating emosyon, ang ating puso. Ito na-experience ko to Yung na-in-love ka, tapos parang hindi ka na mabubuhay kapag ka hindi siya napasa iyo. O hindi mo nakamit yung kanyang pag-ibig. O kung hindi man ay ganon, hindi ka mabubuhay nang wala sa buhay mo. Yun ang pakiramdam mo.
no? Wala kang iniisip kundi yung taong iniibig mo. Pero pagdating ng ilang buwan, biglang mabubura. Ibig sabihin, yung ganong pakiramdam na akala mo in love ka, example lang yun bakit nawawala rin? Ibig sabihin, hindi talaga mapagkakatiwalaan ang puso kung tayo ay nakabase lamang sa ating pakiramdam. Ang sarap pa naman ma-in love. Kahit tag-uusap kayo sa tabi ng basurahan, parang ang kulay-kulay at napakaganda ng paligid. Ano? Hangal nga daw tayo kapag ang pinagkatiwalaan natin ay ang nararamdaman ng ating puso, ang ating emosyon. Kasi nga, likas sa puso ng tao ang karumihan at magtaglay ng maruming puso. Ibig sabihin, bahagi na ito ng ating pagkatao. Ang karumihan na iyan ay tinataglay din ng ating pangunawa. Kaya nga kailangan natin ng karunungan ng Diyos. Dahil yung karumihan na yan ay taglay rin ng ating understanding. Taglay rin ito ng ating isipan kung saan naglalaro ang kasalanan, lalo na yan. Taglay rin ito ng ating konsensya na kung itong panghahawakan natin ay masyadong mahina, mabuway sa pagtimbang ng kung alin ang mabuti at masama. Hindi pwedeng maging basihan ng konsensya talaga. Mahina iyan. Taglay rin ito ang ating kagustuhan o will o kalooban. Maging ang ating emosyon or affection na magmahal ay may karumihan din. Wala sa isa man sa mga iyan ang dalisay o busilak. Lahat ay dahil may bahid ng ating kalikasan, yung nature natin, na sanhi ng kasalanan, sinful nature. At ang mga kasalanan na iyan ay galing sa ating mga puso. Sabi sa Mark 7:21 to 23, sa verse 21, "For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the man." Dumudungis sa atin. Kaya nga dapat lang nabantayan natin ang laman ng ating puso. Siyasatin ito kung ano ang nilalaman nito. Napaka-importante na ang puso natin ay ating sinisiyasat. Kasi nga, baka mamaya iba na ang laman nito. Maaaring ikaw ay Kristiyano nga at ginagawa yung mga bagay o aktibidad ng isang Kristiyano sa loob at labas ng simbahan at sa ministry. Kasi laman ng puso hindi nakikita Subalit ang laman pala ng puso mo o sa diretsahang salita ay malayo pala sa Panginoon at merong ibang inaalagaan dyan sa ating puso. Sabi nga, ingatan ito na huwag si Satanas ang magmay-ari. Takot tuwa si Taning kung siya ang magmay-ari ng ating puso. At magagawa lamang natin itong ingatan kung tayo ay may takot sa Diyos. Sabi nga sa Proverbs 1:7, "The fear of the Lord is the beginning of knowledge," or wisdom. Yung pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Dahil nga ang takot sa Diyos ay nagbubunga ng karunungan. At kung ikaw ay may karunungan, magpapakita ito sa atin ng tunay na kalagayan natin sa harapan ng Diyos.
Ngayon mga sandaling ito, ano nga ba ang tunay na kalagayan natin sa harapan ng Panginoon Diyos? Alam naman natin na ang Diyos sa puso tumitingin, hindi sa ating ginagawa. Ang Diyos ay tumitingin sa intensyon ng ating puso, sa motibo nito. Ano ba yung motivasyon o motivation ng ating mga ginagawa? Yung puso natin din ang nakikipag-usap sa Diyos eh. No? Pag tayo nananalangin at iniisip natin ang Diyos at inilalagay natin sa ating puso habang tayo ay nakikipag-usap sa Kanya. At kung ang Diyos ay nananatili at namamahay sa Kanyang puso, dapat namamahay rin sa ating puso yung Kanyang banal na salita. At hindi natin hahayaan na tayo ay namumuhay o mabubuhay na hindi ang Kanyang banal na salita ang Kanyang gabay, ang ating gabay. At nakikinig tayo. At may takot tayo. Alam niyo, takot sa Panginoon Diyos ay bunga rin ng karunungan. At ang takot sa Diyos ay nagbubunga ng karunungan. At doon natin mauunawaan na Panginoon, ayokong mawala ka. Ayokong masira yung ating fellowship dahil sa pagsuway ko sa iyo. Sapagkat may katuwaan, may joy kapag alam natin at nararamdaman natin yung presensya ng Panginoon Diyos sa ating buhay. At ang karunungan ng Diyos ay walang ibang ituturo, kundi katotohanan at pawang katotohanan lamang. Yan ang dalisay na karunungan. At yan ay makukuha natin mismo sa Panginoon Diyos. Yung ating intensyon, yung ating motibo, nagiging malinis iyan kung iyan ay ginagabayan ng karunungan ng Diyos. At ginagawa natin yan para sa Kanya, taos-puso at mula sa puso. Nakakatuwa kung nakikita ng Diyos na ang laman ng ating puso ay siya at siya lamang. Kung ang laman ng ating puso ay ang unahin siya, gaya nitong ating ginagawa ngayong umagang ito. Alam ng Diyos na kung bakit tayo nandirito, nag-aaral ng Kanyang salita, gigising ng maaga, at makikinig sa Kanyang mensahe. Alam ng Diyos kung ano yung ating intensyon, alam ng Diyos kung ano ang ating motibo. At isa sa mga bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos, na ang Diyos ay sa puso tumitingin. Samantalang ang tao tumitingin yan sa ating aksyon, tumitingin yan doon sa ating ginagawa. Hindi ba't ang tao, minsan sa ating mga paligid, masakit ito, no? Nahuhusgahan tayo sa ating ginagawa. Kahit malinis ang ating hangarin. Madali silang manghusga. Pero ang Diyos, dito tayo dapat matuwa na ang Panginoon Diyos, mabuti na lamang sa puso natin nakatingin at alam niya yung laman ng ating puso. Hindi natin kailangang idepensa pa yung ating sarili, hindi natin kailangan pang magpaliwanag sa Kanyang harapan. Sapagkat kitang-kita ng Diyos kung ano ang laman ng ating puso. Tunay nga po ng karunungan ng Diyos ay nagpawang katotohanan at katotohanan lamang ang Kanyang ituturo. Kaya katotohanan at katotohanan lamang ang inilalagay niya sa ating puso upang palitan yung karumihan ng pusong ito. Sabi nga, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin
sa panlilinlang o pandaraya ng ating puso. Kung gusto nating wag madaya, o kung gusto nating wag malinlang ng ating puso na mapandaya, no? Yung katotohanan na itinuturo ng Panginoon Diyos ang magpapalaya sa atin. Bakit madaya? Paano naman kasi sa Proverbs 21 verse 2? Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord pondereth the heart. Ang dami nagmamarunong. No? Ang tao ganun. Napakahusay, napakagaling ng tingin sa kanyang sarili. Kasi yun yung laman ng puso niya. Yun ang tinuturo ng kanyang puso. No? Maraming taong nabubuhay tuloy sa maling akala. Akala na tama ang kanyang pakiramdam. Dahil masarap sa pakiramdam, akala niya tama yun. Akala na tama ang idea o opinion. Pinipilit niya yun. Nang hindi salita ng Diyos ang ginagawang basihan. Akala na tama ang kanyang nalalaman na hindi man lang naisip na siya ay limitado. Ang ating kaisipan ay napakalimitado. At ang tanging pagkakatiwalaan lang malamang natin ay yung isip ng Panginoon Diyos. Akala na mas matuwid siya kaysa sa iba. Maraming ganyan. Diyan naliligaw ang tao. Mas matuwid ako sa'yo. At kapag namumuhay siya sa tingin niya na akala niya pamumuhay niya matuwid, ang masakit, ang tingin niya doon sa iba ay makasalanan. Mas banal siya. Ang mabigat yung akalain na lahat ng ginagawa niya ay may basbas ng Diyos dahil tama siya sa kanyang desisyon at nalalaman. At hindi na niya kailangan pang sumangguni sa Diyos. Alam naman ng Diyos, tama itong ginagawa ko. Tama naman itong desisyon ko. Hindi ko na kailangan pang tanungin ng Diyos o bigyan ako ng go signal na gawin ito. Basta gagawin ko to. Dahil alam ng Diyos, tama yung aking naiisip, tama yung aking ginagawa, at tama ang aking desisyon. Tanggapin natin yung masakit na katotohanan na iyan. Wala isa man sa atin na kayang gawin o gapiin o lunasan ang sumpa na iyan na nagpaparumi sa ating mga motibo at puso. Wala. Sino makapaglilinis ng ating motibo? Sino makapaglilinis ng ating puso? Hindi natin kayang lunasan yan. Talagang likas na masama. Talagang likas na ang puso natin ay mapandaya. Ang tao ay hangal. Yes. Yan ay dahil sa puso. Makasalanan at hindi niya kayang lunasan ang kanyang sarili. So yung tanong kanina doon sa ating text, no? Sino raw ba ang makapagpapadalisay ng puso mula sa kasalanan? Hindi kaya pong gawin ng tao yan. Tanging sa kapangyarihan lamang ng Panginoong Hesus, makakamit ng tao ang magkaroon ng bagong puso na matuwid at may kabanalan sa pamamagitan ng tunay na karunungan. Pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi nga ba tayo, sinasabi mismo ng karunungan ng Diyos, ng kanyang salita, na tayo ay hinugasan ng kanyang banal na dugo, ng kanyang grasya, upang tayo ay maging matuwid at maging banal sa kanyang harapan. At wala nang iba.
Wala nang iba. Sa Ephesians chapter 4 verse 24, and that you put on the new man. Sabi ganon. Which after God is created in righteousness and true holiness. Tanging Diyos lang ang makagagawa nito sa atin. Ang maglagay ng isang bagong tao sa atin at palitan itong lumang tao na to na makasalanan. Nilikha niya tayo, pinalitan niya tayo, binago niya tayo upang maging matuwid at magkaroon ng tunay na kabanalan. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, alam ng karamihan ito. Therefore, kung ganon, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are new. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Nakikita ko yung sarili ko. Kung kilala nyo lang po ako. Kaya lang, hindi po oras ngayon ang pagbibigay ng testimony. Pero ako po ay isang classic na example ng kapangyarihan ng Diyos at ng kanyang habag. Pinalitan niya ang aking pagkatao. At ito'y dahil sa Panginoong Hesukristo. Ginawa niya akong bagong nilalang. Ang mga luma, yung mga dati kong ginagawa, yung dati kong iniisip, pinalitan niya ito, wala na yun. Inilibing na. At lahat ng bagay ay binago niya sa akin. At sa lahat ng kanyang mga anak. Kung kayang baguhin ng Diyos yung ating kalagayan at alisin yung karumihan na iyan, kung ganon, malinaw na mayroong lunas sa kahabag-habag na kalagayan natin. Ito po ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 7 and chapter 7 verse 18 to 20. Sabi sa verse 18, for I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing, for to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. Sa verse 19, for the good that I would, I do not, but the evil which I would not, that I do. Kung ano yung gusto kong gawin, kung ano yung dapat kong gawin, hindi ko ginagawa. Kung ano yung hindi ko dapat gawin, yun ang aking ginagawa, sabi ni Paul. Sabi sa verse 20, now if I do that I would not, it is no more I that do it. Oh, totoo, nagkakasala pa rin tayo. Pero dahil sa grasya ng Panginoon Diyos, ipinakita niya sa atin na tayo bilang bagong nilalang, no, tayo binihisa ng bagong katawan, tayo binago niya, hindi na nga tayo ang nakagagawa o gumagawa noon. But sin that dwelleth in me. Kundi yung kasalanan na nananahan sa atin. At hindi na yun nakikita ng Panginoon Diyos. Purihin ng Panginoon. Oo. Nagkakasala tayo. Pero ang pinakamagandang bagay na nirigalo ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak ay yung hindi niya na nakikita yon. Ang nakikita niya na lang yung kasalanan na nananahan sa atin. At absuelto na tayo ron. At dahil nga sa ganung kalagayan na hindi magawa ni Paul yung mga dapat niyang gawin at ang ginagawa niya yung mga bagay na hindi niya dapat gawin, nakita ni Paul yung kahabag-habag na kalagayan niya. Sabi sa verse 24, tumalun po tayo ron, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death?
itong katawan na ito na nagdudulot o kasalanan nagdudulot ng kamatayan, sino ang makapagpapalaya sa akin dito? At ano ang lunas? Sa verse 25, sabi niya, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Sakop tayo at tayo nababalutan ng grasya at habag ng Panginoon Diyos. Kaya nga kung tayo haharap sa Panginoon Diyos at ipapakita niya yung totoong kalagayan natin, kita natin na tayo ay makasalanan. Ngunit ipinapakita rin doon ang kabutihan at grasya ng Panginoon Diyos na sa kabila niyan, hindi na niya iyon nakikita at ibinaon na niya iyon sa pinakamalalim na hukay. Kinalimutan na niya. Pagka tinignan mo, gumawa ng himala ang Panginoon Diyos mismo sa kanyang sarili. No, ang Diyos ba pwedeng makalimot? Diyos yan. Pero sabi nga, kinalimutan ng Diyos lahat ng ating mga kasalanan noon, ngayon, at yung mga darating pang mga kasalanan na ating magagawa. Diyos mismo ay gumawa ng himala sa kanyang sarili na kalimutan yun at hindi na yun makita. Purihin ang Panginoon. Batid ko sa sarili ko, alam ko, marami akong kahinaan, mga kapatid, sa totoo lang po. Alam ko rin ang tunay na kalagayan ko sa harapan ng Panginoon Diyos. Kung kasalanan rin lang ang pag-uusapan, subalit, mahabagin ng Diyos. Araw-araw, hingi natin yung habag na yan. Panginoon, mahabag ka sa akin. Patuloy mo akong hubugin ayon dun sa hubog na nais mo sa akin. Mabuti na lamang at alam ng Diyos yung ating kahinaan. At yung kahinaan natin na yan ay hindi nagiging dahilan upang magalit siya sa atin. Kundi ang nararamdaman niya ay habag. Sapagkat tayo ay biktima ng minanang kasalanan. Lalo na sa mga anak ng Diyos. Hindi ba? Nasasaktan tayo mismo kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan. Masakit sa atin iyon sapagkat alam natin na hindi iyon ang ibig ng Diyos na gawin natin at ayaw ng Diyos na manatili tayo ron. Katunayan, karamihan o maaring lahat ay may paboritong kasalanan na ginagawa. Subalit, ang Panginoon Diyos ay handa niyang baguhin lahat, handa niyang ibigay sa atin ang lunas upang makalaya tayo dyan. At yung kalayaan na yan ay hangarin natin at kauhawan natin. Panginoon, mahabag ka sa akin, palayain mo ko dahil hindi ito nararapat sa akin, ako'y iyong anak. Alam niya tayo ay marupok habang napakalakas ng panghalina ng sanlibutan ito. Alam ng Diyos yan. Mahina tayo at napakalakas ng hatak ng mundong ito. Alam ng Diyos na maigting at nakakapagod ang espiritual na digmaan na hinaharap natin sa araw-araw. Paglabas mo pa lang, pagbukas mo pa lang ng TV, ayan na, nanghahalina na ang kasalanan. Alam ng Diyos na tayo ay nabubuhay sa mundo na sangkatutak ang kasalanan sa ating paligid. Kaya't bago mangyari yan, tinuturuan niya tayo na magtiwala sa Kanya. At yun lamang ang tangi nating gagawin at magagawa at dapat gawin. Yung magtiwala sa Kanya. Hindi magtiwala sa ating puso dahil yun ang pinag-uusapan natin. Sabi sa Psalm 73 verse 26, My flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. Ang ating kalakasan
na, na ang kalakasan ng ating puso ay sa Diyos. Hindi natin kayang bigyan ng lakas ang ating sarili, yung ating kabuuan, yung ating puso, sapagkat tayo ay likas na makasalanan. Ngunit ang Diyos na banal, ang panggagalingan ng ating puso o lakas ng ating puso sa buong buhay natin. Hindi lamang ang magtiwala sa Diyos ang lunas, kailangan palitan ang ating mga puso. Palitan ito ng bago. Sabi sa Psalm 51 verse 10, create in me a clean heart. Madalas kong sinasabi yan sa aking panalangin. O God, and renew a right spirit within me. O Panginoon kong Diyos, palitan mo itong pusong ito. Ayoko nito. Mangyayari lamang yan kung tayo ay magsusuko talaga ng ating buhay sa Panginoon. Palitan mo ito, baguhin mo ang aking espiritu. Gusto ko na ang espiritu mo at ang aking espiritu ay nagkakaisa. Ito ang pangako ng Diyos. Mabuti na lamang po. At pasalamat tayo. Sa Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27, sabi sa verse 26, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Bibigyan kita ng bagong puso, ng bagong espiritu, ay ibibigay ko sa iyo, sabi niya. At tatanggalin ko yung pusong bato, yung puso mo na napakatigas, at papalitan ko yan ng pusong laman. Sabi sa verse 27, and I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgment and do them. Yung mga salita na iyan, no, ay nakapagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa na ibibigay ng Diyos yung bagong puso sa atin, sapagkat alam natin na kung tayo ay mananatili sa mapandayang puso na binigay ng ating likas na pagiging makasalanan, magdurusa tayo dahil iba tayo eh. No? Kung iyan ay hindi nakikita at hindi nalalaman ng iba dahil nga hindi sila anak ng Diyos, tayo mga anak ng Diyos, alam natin yan at nanaisin natin, Panginoon, alisin mo to. Alisin mo yung puso na ito. Hindi na ito. Dapat palitan mo na ito, Panginoon. Dahil ito ay nagbibigay ng kalungkutan sa akin at sa aking buhay. At magiging matiwasay at mapayapa at masaya lamang ang aking buhay kung ang pusong ito'y papalitan mo, ilalagay mo ang pusong katulad ng puso mo, yung puso mo. At hindi lamang dito natatapos yan. May kakaibat na pagtalima ito at pakikinig sa salita ng Diyos. Kung papalitan ng Diyos ang ating puso, manatili tayo sa pakikinig at pagsunod sa Kanya. Sa Acts 28 verse 27, sabi rito, sinasabi dito kalikasan ng tao ng puso ng tao. For the heart of these people is wax gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed. Lest they should see, sabi ito maganda rito, lest they should see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and should be converted and I should heal them. Yun. Kung tayo makikinig, no? Bubuksan natin ang ating mga mata sa Kanya, bubuksan natin ang ating mga tainga sa Kanya, at kung mauunawaan natin siya mula sa ating puso, at kung tayo ay mababago, sabi niya, pagagalingin kita. Ibig sabihin, and I should heal them, or heal you. Ibig sabihin, yung pusong ito na makasalanan ay karamdaman o sakit na nangangailangan ng lunas.
Dahil wala naman talaga tayong kakayahan na maging busilak o dalisay ang ating mga puso. Wala isa man sa atin na makapagsasabi na walang bahid ng kasalanan sa ating puso. Sige nga. Sige nga. Alam niyo, maganda yung katotohanan na yan na makita natin na tayo ay may bahid ng kasalanan. Oo nga't sa harapan ng Panginoon Diyos, tayo ay dalisay, banal, at matuwid. Subalit, nananatili tayo rito eh. Gawa pa rin tayo ng kasalanan. At ang tanging lunas lamang dyan ay ang kanyang salita at ang kabutihan ng Diyos na palitan ang ating puso at bigyan tayo ng malinis na puso. Diyos lamang ang may kakayahan na gawin tayong matuwid sa kanyang harapan. Kaya't huwag itong patigasin. Yan ang problema. No? Yung magkaroon ng matigas na puso. Kapag may matigas na puso, matigas din ang ulo. Sa Proverbs 28 verse 14, matatapos na po tayo. But he that hardeneth his heart, siya na matigas ang puso shall fall. Babagsak ito. At hindi natin gusto mangyari yun. Nang dahil sa katigasan ng ating puso, babagsak ang ating buhay. At mapapahamak. Huwag lamang patigasin ang puso, huwag ding matigas ang ulo dahil ikapapahamak natin yan. Sa bawat gagawin natin at iisipin, lagi nating iisipin na alam ng Diyos na may nakatingin sa atin. At wala tayong maitatago. Ang motibo at intensyon ng ating puso, batid at alam ng Diyos lahat ng mga yan. Kaya nga dapat bantayan natin. Saglit, Panginoon, alam ko nandyan ka. Bantayan natin na tama ang nilalaman ng ating puso, tama ang ating motibo, tama yung ating intensyon sa paggawa ng mabuti, tama yung ating intensyon sa pakikisalamuha sa tao, sa kapatiran, tama yung ating intensyon sa pagsisilbi sa Kanya at paglilingkod. Sapagkat alam naman ng Diyos yan eh. Hindi ba't malaking kahangalan na gumagawa ka, kumikilos ka, na nagmamahal ka, nakikisalamuha ka, na mali ang motibo, mali ang intensyon, samantalang alam mo, na alam naman ng Diyos kung ano yung nasa loob ng ating puso. Kung may takot ka sa Diyos, at alam mong alam niya, kung ano man yung nasa puso natin, ano man yung motibo at intensyon natin, hindi mo gagawin yon. Babaguhin natin at itatama at gagawing dalisay at busilak yung intensyon at motibo natin sa anumang mga gagawin natin sa buhay na ito. Ang katotohanan na magpapalaya sa atin at doon lamang tayo mamuhay. Sa liksik at alam ng Diyos kung ano ang nasa pinakasulok ng ating puso. Mabuti man yan o masama. Sa Acts chapter 8 verse 22, repent, magsisi, therefore if of this day wickedness, and pray God, if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee. Pagsisihan natin. Palitan natin ang ating isipan. Yun ang tunay na pagsisisi. At hindi na gawin yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon.
Sabi nga, kung sa puso nagmula ang kasamaan at kasalanan natin, dapat mula rin sa puso ang pusong pagsisisi natin at paghingi ng kapatawaran. Tandaan natin, mga kapatid, ang ating puso ay napaka-importante at napakahalaga sa Diyos. Dahil dyan siya tumitingin eh. Kung importante at mahalaga sa Diyos ang ating mga puso, aagawin niya ni Satanas, kaya ingatan natin. Manatiling takot sa Diyos, matakot sa Diyos, at manatiling kauhawan yung kanyang salita na nagbibigay sa atin ng karunungan upang manatiling malakas ang ating puso, malinis at dalisay ang ating intensyon at motibo. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Thank you so much po. At purihin ng Panginoon Diyos sa kanyang kabutihan sa atin.